Gagawa tayo ng mapo tofu. Nilagyan natin ng ininit water and yung panghalo niya na minced beef ba yun. May sauce na siya. So, mix mo lang siya. And pakuluan. And so, naka-slice na tayo ng tofu. Ayan. Dapat malaki yan malaking slice. Kasi madali siyang ma-melt ba? Hindi tama yung yung wordings. Pero dapat malaki siya. Pinakita ko kasi kanina ang tofu kilo. So kaya maliit na siya. Pero mas maganda medyo malaki siya pagka slice. So ang gagawin natin ngayon is mapo tofu. So since mainit na nag-boil na yung natin, yung mixture of water and minced beef. Lalagay na natin si tofu. Hinaan natin yung fire. Then lagay na natin si tofu dito. Ayan. Ang hirap pala isang kamay. Oh my gosh. Ang hirap na. Diba? So, nag-ask tayo ng help. Kasi nga, medyo delikado. Ayan. Lagay natin yung tofu sa ating ato din. Ayan na. Then, wait. Not that. Then, let's clean. Daijoubu. Yung Ayan. Ang daming accident. Ang natin tutorial natin sa mapo tofu. Ayan. So, linisan muna natin yung kanina na accident, sheet pipe. So, ayan na. My gosh. So, first time namin mag-tutorial ng luto-luto. And then, wait lang. So, ganyan na siya. Hanap tayo ng ipapang-mix natin. So, i-mix natin to. Hindi kasi ako professional. Skip nyo na lang pag hindi nyo gusto. Ganyan lang yan. Then, pabayaan lang natin siyang kumulo. Yung mapo tofu natin. Tapos, yung nilagay ko na mixture of water and yung minced beef is tikitoni lang yun. Approximate lang. Pero may talaga siya. May, yun? May tamang timpla talaga siya. Nakalagay naman doon sa, how to. Nasa package niya. Nasa box nakalagay. Pero ako kasi, tikito. Yung lang, yung mga approximate lang. Estimated. So, ayan na. Bayaan lang natin siya kumulo. And then, dapat nakagawa na kayo ng yung mixture ng paste niya. So, ayan naman, mas
marami akong nilagay na tubig, dapat konti lang. Pero alam nyo naman, estimated lang yung sa akin. Dapat konti lang yung tubig. So dapat i-mix nyo na siya, yung niya, pang sauce niya mamaya. Mix it with the water. So ayun. Hindi ko napakita yun kasi nilagay ko na sa basura. Ayan, dapat naka-ready. And we will wait na magkulo-kulo na siya. Okay? So, ayan na, kumulo na siya, yung tofu natin. Papakuluan pa natin ng mabuti. So, mag-nihongo benkyu suro tayo ng konti. So, nag-boil na siya. Ang boil in Japanese is, yung ganito, futosteru daw. Futosteru. Ayan. Mizu ga futosteru. Nag-boil na yung, ibig sabihin, nag-boil na yung natin, na, water. Charot. So, since nag-boil na siya, lagay na natin tong natin mixture of our paste. Mix muna natin. And then, put it here. Kasi yan ang magbibigay ng, ano pang tawag doon? Hindi ko alam. Ang dami kong tubig pala. Dapat hindi marami ang tubig. Sorry na. Kami lang naman kakain nito. Tsaka hindi ako pro chef. Isa lang akong made in Japan. Made. Ayan na. So, wait na lang natin siyang may tawag dyan eh. May tawag dyan. Maglagkit-lagkit na siya dahil doon sa paste natin na nilagay. So, yun din yung isa na makakapagpasarap sa mabo tofu natin. Pero, disclaimer lang, dapat konti lang yung tubig. Kasi yung sa akin, estimated lang siya. Ayan. Alam nyo ba, healthy, good for your health yung tofu. And, itong mabo tofu is paborito ng anak ko. Kahit ano pa yan, yung estimated lang. Paborito ng anak ko to. So, ayan na. Wait na natin siyang ma-okay. Ito po yung ginamit ko na may sauce na siya. Mabilis lang. May nakalagay na siya tsukurikata. How to make a mabo tofu. And dapat konti lang yung tubig, pero ako marami talaga. So, ayan na. Nagturumi na siya. Malapit na siyang okay. Pero okay na rin yan. Luto na yan. Turumi gatsuitara diki agari daw. Pero marami kasi akong tubig. Kaya hindi mo masyadong maramdaman yung turumi. So, ayan na. Serve na natin. Kain na yung anak ko. Paborito niya yan. Ayan. Oishi? Yun. So, ganyan lang siya. Ulam na siya. So, ayan.
Thank you.